Nagsalita na ang dating PNP chief na ngayon ay Senador Panfilo Lacson kaugnay sa pagpili kay General Nicolas Torre bilang bagong PNP chief. Hindi ko masyadong kabisado o kilala si General Torre kasi junior officer siya nung ako'y chief ng Philippine National Police. Ang narinig ko lamang sa kanya at ang aking na-observe sa kanya, he's a decisive, firm, and mission-oriented na opisyal. So he deserves to be appointed na hepe ng pambansang pulisiya. Senator-elect and former police chief Panfilo Lacson welcomes the appointment of Nicolas Torre III as the next PNP chief. Lacson says he has heard and observed that Torre is decisive, firm, and mission-oriented. Following his successful handling of high-profile cases, including the search and arrest of televangelist Apollo Kibuloy and serving of arrest warrant to former President Rodrigo Duterte, Police Major General Nicolas Torre III was picked by President Ferdinand Marcos Jr. as the next head of the Philippine National Police. The incoming PNP chief is Police Major General Nicolas D. Torre III. Ang malaking hamon ni General Torre ngayon, mahuhuli kaya niya ang kapananampalatayan niyang si General Bantag na kasalukuyang nagtatago. Execute warrants, bring criminals to justice, raise your hands in front of judges and fiscals, and provide evidence against these criminals to support their conviction. Ano sa palagay mo? Hindi ko nasasagutin yan. Pero hindi ako para sa lumaban sa gobyernong ito. Dahil alam ko, sabi nga nung ni Secretary Boying, yung namatay daw, dying declaration. Sasabihin ko rin, baka ito na rin yung dying declaration ko. Baka patayin na rin ako. At sino papatay sa akin? Baka si mga sindikato. Kung maalala na ang pagpili bilang bagong PNP chief ni General Torre ay inalmahan ni Senador Marcolita. Akalain mong naglagay siya ng PNP si Torre na naman. Kilala niyo ba si General Torre? Si General Torre, bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag-cooperate ang Interpol sa ating bansa, dapat sana nakausap niya siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILG Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Yon ang pag-alma ni Senador Rodante Marcolita sa pagpili kay General Torre na bagong PNP chief. Malaking hamon, mahuli kaya si General Bantag na kapananampalataya din niya. Pero ayon kay Senator Lacson, may paninindigan si General Torre. Tatalakayin natin ito. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Ito yung lingkod, Brandwindel Talibong, muli magkasama ninyo sa pagkakataong ito. At sa pagkakataong ito, inanyayahan natin ang ating mga suking taga-subaybay na huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live at huwag din kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. At kung maalala ninyo mga kapatid na inutos sa pag-upo ni General Nicolas Torre III na i-execute, hulihin ang sino mang
may mga warrant of arrest. Execute warrants, bring criminals to justice, raise your hands in front of judges and fiscals, and provide evidence against these criminals to support their conviction. At kung maalala ninyo, isa sa mga matagal nang nagtatago at palpak ang NBI sa isinagawang ilang mga pag-raid sa bahay, ang itinuturong suspect sa pagpaslang kay Kaper si Lapid. Kung naalala ninyo yun, nagmula ang isyu kaugnay sa sinabi niyang Cinderella na may maraming mga sasakyan. Alam niyo ba na merong September 5, 2022 nang ilabas ng broadcaster na si Percy Lapid sa kanyang online program na Lapid Fire ang video ng isang bahay at mga nakaparadang sasakyan doon sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Sabi noon ni Lapid, ang bahay at sasakyan pagkamay-ari ng taong tinawag niya na Cinderella Man. Oh, yon. Ang sinabi niyang, ito, nanood talaga ako sa vlog na ito ni Lapid, no? Na binanatan niya yung Cinderella Man sa Department of Justice. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguri ang lalaking Cinderella? Yung kanyang Hello, kay kapatid na GLI Tilin at silent viewer. Hello sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote. Ito ang mainit na issue at ang tinutukoy umano ayon kay DOJ Secretary Buyeng Remulla ay si General Bantag. Ang tinutukoy dito ni Kapersi. Kaya dapat ito isalang sa lifestyle check, ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla. Ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, ang tinutukoy ni Lapid na Cinderella Man ay ang suspendidong Bureau of Corrections Director General Bantag. At ang storyang ito ni Lapid ang At dahil dito, kahit nagtago si Bantag, nagsagawa siya ng press conference at binanata niya si Remulla. Pwede akong magsampa ng kaso, ganun. Pero tahimik siya. Wala siyang sagot kung nakukuha nyo. Nakuha nyo? Di ba? Wala siyang sagot. So, wala siyang... So, itong mga official na ito, mga kapatid, ay napaulat na mga kaanib sa Iglesia ni Kristong kay Felix Manalo. No? Kaya tinatalakay natin kahapon, anuman ang katangian o status ng buhay natin bilang opisyal, kung wala naman tayong background sa pananampalataya, sa tunay na pananampalataya, sigurado talagang madala tayo sa ibang sikta. Pero may nag-message dito, pakita ko yung message niya. Ito, sandali. May nag-message dito at ito ang message niya. Ito na. Sabi niya, huhulaan kita, susunod ka na ni Soryaning sa kahihiyan at magtatago. Mahina ba ang view, sir, kasi INC ang content? Ayun, mahina ba daw ang view, kaya INC ang content? Kung maalala niyo mga kapatid, no? Etong mga kapatid natin si Bayong pananampalataya, lalo na sa ANC, Katoliko ang palaging binanatan. Kaya nga, gamit ang mga iba't ibang aklat Katoliko, sinagot natin.
gusto lang ba ninyo na kayo lang ang banat ng banat sa pinagchap-chap at lalo na sa mga aklat katoliko na ginagamit na kung napansin niyo, pinakita natin dito, wala naman. Lagbas pa ang pahina, no? Na ginagamit nila. Kaya nga, ginamit natin yung mga aklat katoliko na palaging pinagchap-chap nila sa mga kapatid natin, may talakayan na kahapon, pwede ninyo yan. So, sana nagiging controversial noong congressman pa ngayon, Senador Marcolita, yung kaniyang tinatawag na House Bill, naalala ninyo, na ang kanyang depensa optional naman tanggalin. Bakit nagiging kontrobersya? Dahil una, si Senador Marcolita ay kaanib sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pangalawa, sa matagal ng panahon, ang simbahang katoliko ay binagbananatan ng mga ministro ni Felix Manalo gamit ang banal na kasulatan at ang aklat mismo ng katoliko na sinasabing ayon sa kanila, ang tanda ng cross ay tatak ng halimaw. Kung maalala ninyo yan mga kapatid, tinatalakay natin yan. Pero batay sa nag-comment dito, na nauna nating pinakita sa inyo, ano yung sabi niya sa kanyang komento, huhulaan kita. Manghuhula pala ito. Susunod ka na ni Sorianing sa kahihiyan at magtatago. Mahina ba ang view, sir? Kaya INC ang content? Di mo ba napansin na kahit sa mga programa ng INC TV, Katoliko, palagi ang kinokontent? Sa mga propaganda, sa mga isinagawa na mga pandoktrina, batay sa referensya, mga aklat Katoliko ang pinagchap-chap. Bakit? Kung ibalik natin ang tanong mo, mahina ba? Dahil Katoliko ang kanuna, palagi ninyong binanatan? At para ba sa inyo na hayaan na lang kayo na banat ng banat, no, sa pananampalatayang Katoliko at hindi ibibisto? Halimbawa, balikan natin, no, yung si Senador Marcolita, nagiging viral yung 18th Congress pa na House Bill kaugnay sa pagtanggal, optional daw na pagtanggal sa mga crucifix sa ospital. Although, di naman sinabi niya sa kaniyang House Bill kung government o Catholic hospital, pero klarong-klaro ang tatamaan ay Katoliko talaga. Bakit ganon? Dahil ang mga ministro ni Felix Manalo noon pa man, sa panahon pa ni Felix Manalo, binanata na ang Katoliko kaugnay sa mga crucifixes, mga kapatid. At gamit nila ang Pahayag Kapitulo 13, versikulo 16-17, na yun daw ay tatak ng halimaw. Ay sali. Sandali muna. No? Tatak daw ng halimaw. Ito. Bagkus kung meron po tayong mababasa, may tanda sa noo at saka sa kanang kamay, ano yun? Biblia po. Apokalipsis po. 13. Ang talata po ay 14 at 16. At nadadaya niya ang mga nananahan sa lupa at ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Sa Biblia may mababasa po, tanda sa kanang kamay at saka sa noo. Pero yun po pala tanda ng nadaya ng bulaang
bulaang propeta o bulaang tagapangaral. Sa Biblia po yun. Ngayon, balikan po natin, ba't ba gumagawa ng ganun ng pagkukusang Iglesia Katolika Romana? Totoo ba yung sinasabi nila na pag ginawa mo daw yun, malalayo ka sa maligno, sa multo, sa masama? Nakapagtataka nga lang, pagtapat ng simbahan at saka sila, nandun ba maligno? Nagtatanong lang naman ako kay Joel. Ang sama na ng tingin ni kay Joel sa akin. Hindi po. Yan, napansin nyo, ginawa pang katatawanan ng ministro ni Felix Manalo yung pag-antanda dahil takot umano ang maligno sa unang Korinto 1:18 para sa mga hindi naligtas, ang cross ay walang kabuluhan. Pero para sa mga naligtas, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, mag-antanda tayo ng cross pagdaan natin sa simbahan dahil yun po ang maikling panalangin na inihayag natin ang palatandaan sa kamatayan at pagtubos ng ating Panginoon Jesucristo sa sangkatauhan na binanggit natin ang misteryo ng ating pananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ngayon, ginamit nila ang Revelation chapter 13 verses 16 up to 17. May mabasa ba doon na tanda ng cross sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu at tanda yan ng halimaw? Yon ang misleading, mga kapatid. Pero may mabasa ba sa Biblia na kahit ministro nila nagbasa na may tanda na ilagay sa noo at ito ang cross? Ito. Ito ay salin at meron po ito, yan may nihil obstat ni Baltasar at may re-imprimatur ni Jaime Cardinal Sin. Ito po yung mababasa natin. Pakinggan natin. Sinabi sa kanya ng Panginoon, lumibot ka sa lungsod, lumibot ka sa Jerusalem, at tatakan mo ng krus ang mga noo ng mga taong humihibik at umiiyak, dala ng lahat ng kasuklam-suklam na bagay na ginagawa sa loob ng lungsod. O, see? Meron palang mabasa, nagbinasa mismo ni Ramel Parba, ministro ni Felix Manalo, na may tanda na ilagay sa noo at yun ang cross. Ang tanong, sino ba ang nagdala sa naturang tanda? Nasa ibabang pananampalataya na tatag lamang ng sikta na tatag lamang ng tao? Okay. At balikan natin, dahil yung sabi nila na yun talaga, no? Kahit na yung sinagot ko ang channel ng Munting Karunungan, ano yung title? Sabi nila, sa kanilang pagsagot din, na sinagot umano para makakuha ng atensyon. Ayan. Makakuha ng atensyon. Ayaw kasi nila na mabuking sila. Instead na sagutin nila din ang ating paliwanag at pagbuking sa kanila, pawang personal ang kanilang tirada, mga kapatid. So, gamit yung Apokalipsis Kapitulo 13, matagal na to, kahit sa kanilang pasugo. Gagamitin nila ang Aklat Katoliko. Ito po. Dahil, tagpiin nila yan. Mula sa Revelation chapter 13, verses 16 up to 17, na may tanda sa noo o kanang kamay. Tandaan ninyo ang nakasulat, noo o kanang kamay. Ano po ba ang mabasa nila gamit itong aklat na ito? Matagal na. Ito talaga ang kanilang ginagamit. At pagtagpi-tagpiin nila, pahina 11, ito ang kanilang babasahin. Kung po itong Aklat Katoliko, siyang inyong pakinggan, Aral Katoliko, sa pahina 11, ito po sabi niya,
ang tanda ng Santa Cruz ay siyang tanda ng taong Katoliko. Ang paraang ginagawa sa paggamit ng Santa Cruz ay dalawa, mag-antanda at ang mag-krus. Ang pag-aantanda ay ang paggawa ng 3 krus ng hinlalaki ng kanang kamay ang unay sa noo. Sabi po nila, yung sign of the cross o pagkukrus, talagang tanda daw yan ng taong Katoliko. Totoo naman po yun. Pagka nakita nyo, pagtapat ng simbahan, alam mo na, anong relihiyon nun? Ayan. Kaya sa mga pandoktrina nila, gamit itong aklat na itong siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko, ay sasabihin na, di pa ba malinaw? Kanang kamay at sa noo. Di naman ganun ang nabasa sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Ang nakasulat, kanang kamay o sa noo. At wala namang binanggit diyan sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-17 na ginagamit nila mga kapatid na yon ay kaugnay sa pag-antanda ng cross. Kundi malinaw, out of context sila, pinagtagpi-tagpi lang tapos gagamitin pa nila ito, ano to, pasyong kandaba. Ginagamit nila ito, pasyong kandaba, pinagtagpi-tagpi. Anong mabasa? Tawag nilang mahal na araw, kinakanta. Ano po? Pasyon. Pasyon. Oh. Ipakakanta po natin kay kapatid na Joel. Ngusay kumanta si Ka Joel. Kaya lang, wag na po. Baka mag-uwian kayo kaagad. Babasahin ko po sa pahina 207 itong pasyon na ang may akda po nito ay ang paring si Aniceto de la Merced, El Libro de la Vida Historia Sagrada con Santas Reflexiones, Doctrinas Morales para la Vida Cristiana. Ang sarap pakinggan, ano? Ano ibig sabihin kaya nun? Babasahin ko na po. Ipag-uutos magkintal, magantanda, sa noo o kanang kamay, sukat pagkakilalanan na sila nga ay kampong tunay nitong Antikristong hunghang. Hindi po kami may sabi. Basahin po niyo yung pasyon ninyo sa bahay. Yan. Yan ang taktika nila mga kapatid. Pero, pag sasagutin at ilantada natin, yan, nakita niyo naman kung ano yung komento. No? Dahil, mabubuking kasi sila. Ang referensyang ginagamit nila, siya ang inyong pakinggan ang aral Katoliko sa pahina 11, na ang may akda ay si Father Enrique Dimon. Wala namang koneksyon. Yung talatang ginagamit nila sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16 hanggang 17. Dahil wala namang binanggit sa naturang talata na pag-antanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 17. Kaya hindi pwedeng iugnay ang pag-antanda ng cross sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16, 17, 17. Walang sinumang makapagbili at makapagtinda kung walang tanda sa halimaw. Kailan ba nangyari? Di ka pwedeng bumili, di ka pwedeng magtinda kung di ka marunong mag-antanda ng cross. Kaya kunti namang common sense, di po ba? At wala ding binanggit sa pasyon kandaba na cross sa referensya. Ang binanggit diyan ay yung paraphrase kaugnay sa Apokalipsis Kapitulo 13, versikulo 16-18. Kaya hindi rin pwedeng iugnay mga kapatid. Old at Tagalog ang ginagamit dito. Kung meron mang cross na binanggit sa Pasyon Kandaba, nasa pahina 219 mga kapatid. Ito po ang mabasa natin sa naturang pahina. Ang daeng ko'y kaawaan na pakamtan mo ang kanan maging iyong panginabang nang sa cross mo'y pagkamatay at sa gloria kong walang hanggan. Iyon ang malinaw na binanggit ang kaugnay sa cross. Kaya
kung tignan natin paano nagiging out of context sila, balikan natin ang ginagamit ng ministro, Revelation chapter 13, verses 16 up to 17. Ito mabasa natin. He also forced everyone, small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on his right hand or on his forehead, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of the beast, or the number of its name. So, klarong-klaro, mga mahal na kapatid, na napaka-out of context sila. Una, walang binanggit sa talatang binasa nila na yon ay tanda ng cross. Merong tinatawag, nabanggit na tanda, pero walang nakarugtong tanda ng cross, di po ba? Ang tanda na binanggit, hindi yung cross, tanda ng cross. Dahil, alam niyo naman, nabasa na natin, napaka-biblical ang tanda ng cross, mga kapatid. At kung tingnan natin ang 1 Corinthians, 1 Korinto, Kapitulo 1:18, sapagkat ang mensahe ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit para sa ating mga naliligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. At kung sisilipin naman natin ang kasaysayan, malinaw. Sila nga gumagamit ng mga iba't ibang aklat. Malinaw na ang sign of the cross ay ginawa na sa early Christians pa. Eto, mabasa natin. Europe Before Modern Times by O'Brien, page 194. The sign of the cross and the veneration of martyrs come from most ancient times. Sunday was kept holy from the time of the apostles. See? Kaya napakalinaw. Yun ang dahilan kung bakit ayaw nila, mga kapatid, na banggitin natin at sagutin natin yung matagal na nila na banat propaganda laban sa Katoliko. Dahil mabubuking sila. Bakit? Una, kung pag-aralan nating mabuti ang konteksto, lalo na sa Revelation chapter 13 verse 16, napakalinaw. Ang ginamit yan, o, or. Ibig sabihin, alinman sa dalawa. In short, isa lang. Kung tingnan natin ang Revelation chapter 13 verse 16, paano magiging ang tanda ng cross? Na ang tanda ng cross, mga kapatid, hindi tumutugma talaga yung kanilang propaganda at banat sa simbahang Katoliko. Bakit? Dahil ang tanda ng cross, hindi or, ang talaga. Merong sa noo, merong sa dibdib, merong sa balikat. Di po ba? Kaya, sa nag-kuminto sa atin, na ano yung kuminto niya, ibalik natin, mga kapatid. Ito ang kuminto niya sa atin. Hulaan kita, susunod ka ni Suryaning sa kahihiyan at magtatago. Mahina ba, viewer? Kaya INC ang content. Kung mahina ang view, kaya INC ang content, apektado ba kayo dahil nabuking kayo? Di naman layunin natin saktan ang damdamin, kundi atin lang sinagot, mga kapatid. Dahil ang kasinungalingan, pag ito'y palaging inulit-ulit, magmukha talagang parang katotohanan, lalo na sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Kita-kita tayo mamaya. May live tayo sa Punto por Punto. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the